Malakas sa sigaw ni Gianna, o mas kilala sa tawag na Gian. Talo na naman kayo. Ang daya! Maktol ng kalaro niyang si Jumbo. Palagi ka nalang panalo. Nandadaya ka yata eh. Singhal naman sa kanya ni Istong. Ako? Nandadaya? Tiningnan ni Gian ng maangas ang lalaki. Kilala mo ba kung sinong kinakausap mo? Gusto mo bang tamaan? Tanggapin nyo na lang kasing bobo talaga kayo maglaro. Sabi ni Bea at kumapit kay Gian. Ang galing-galing mo talaga, Gian ko. Napangiwi si Gianna. Tantanan mo ako, Bea, hindi mo ako maaakit. Sungit. Maktol ni Bea. Tumayo si Gianna. Alis na ako Ayain nyo na lang ako ulit magtongits kapag malakas na kayo. Hinalikan ni Gianna ang perang hawak niya bago tuluyang lumabas sa apartment ni Bea. Nakangisi ang dalaga habang naglalakad siya. Sa wakas, may pera na naman siya. Mukhang nanalo ka na naman sabi sa kanya ng may-ari ng tindahan na madalas niyang utangan. Siguro naman may pambayad ka na. Alam mo, Aling Marites, diyan ka nagkakamali. Sa linggo pa kita mababayaran. Dahil tong napanalunan ko, babayad ko muna sa apartment na tinutuluyan namin. Alam mo naman ang ugali ni Butanding, di ba? Tama ka dyan. Ang sungit-sungit. Saksaka naman ang kuripot. Inaanak yun ng anak ko, pero 20 lang binibigay. Ito ang gawain ni Gianna sa tuwing sisingilin siya ni Aling Marites. Palagi niyang inililipat sa chismis ang usapan para makalimutan nito ang paniningil. Pagbilan! Nawalan sa paningin niya si Aling Marites nang may bumili sa tindahan nito. Nakakuha naman ng pagkakataon si Gianna para makaalis. Dumiretso siya sa apartment nila at bumungad sa kanyang inang may hawak na sandok. San ka na naman galing? Bulyaw nito sa kanya. Alam kong hindi ka galing sa trabaho mo dahil ang asim mo. Ano, nagsugal ka na naman? Alam mo namang malas ang pagsusugal tapos hindi mo pa rin tinitigilan? Gusto mo isumbong na kita sa kuya mo, ha? Napatakip na lamang ng tenga si Gianna nang umarangkada ang bibig ng nanay niya. Palagi na lamang itong ganito sa tuwing magsusugal siya. Nay, kalma. Minsanan lang naman to. Pantanggal stress ko lang itong pagsusugal. Kalmahan mo. At kailan pa naging stress reliever ang pagsusugal? Tanong sa kanya ng kanyang ina. Sinasabi ko sa iyo, Gianna, kung gusto mo matanggal ang stress mo, mag-settle down ka na at maghanap ng magiging asawa. Napangiwi si Gianna. Nay, ang gwapo ng anak niyo tapos gwapo rin na ipapahanap niyo? Sinapok siya ng sandok ng ina, kaya napasimangot na lamang si Gianna. Anong gwapo? Magtigil ka? Babae ka, Gianna. Tanggap ko naman kung sakaling tomboy ka. Pero nararamdaman ko talagang babae ka. Ayoko sa lalaki. Nakasimangot na sabi ni Gianna. Ano pong ulam? Sinampalukang manok. Maligo ka muna at maasim ka pa sa niluluto ko. Nag-make face lang si Gianna bago magtungo sa kwarto nila ng kanyang ina. Kumuha siya ng kanyang damit bago siya dumiretso ng banyo. Pagkatapos maligo ni Gianna, ay lumabas siya ng banyo at dumiretso sa kusina. Nakita niyang nakahain na kaya, naupo na siya. Hindi uuwi si kuya? Nagbaon kanina ang kapatid mo. May palabas mamaya sa plaza, manonood ka ba? Kung oo, dalhin mo yung susi na apartment para hindi ka na makaistorbo. Oho, hindi rin naman ako magtatagal din may pasok ako bukas. Dapat lang, bubuhusan talaga ulit kita ng mainit na tubig. Sabi ng kanyang ina. Pagkatapos kumain, ay si Gianna na ang nagligpit. Kailangan niyang magpakabait para hindi tumalak ang kanyang nanay. Kapag nagkataon, hindi pa siya makakanood ng palabas sa plaza. Nay, alis na ako. Kailangan maaga ako sa plaza para nasa unahan ako. Lumabas si Gianna ng apartment. Pupuntahan niya sana ang mga tropa niya, kaya lang hindi na pala kailangan. Dahil nandoon na ang mga ito sa hagdan paakyat sa apartment nila. Paring Gian! Bati ni Kokoy sa kanya at nakipag-appear. Pati sila Iska at Pooh ay nakipag-appear sa kanya. Ano, Gora na?
Tanong ni Po at inayos pa ang headband nitong pink. Excited makabingwit ng gwapong mukhang pera? Bet ko yan, sabi ni Iska at umangkla kay Kokoy. Kaso, mukhang maglalaway na lang sila sa akin. May poging boyfriend na ako eh. Napangiwi si Gianna. Asim nyo, tara na nga at baka maitulak ko pa kayong dalawa sa hagdan. Umalis sila at naglakad na patungong plaza. May nadaanan silang tuhog-tuhog kaya bumili muna sila doon. Namiss kong matuhog, sabi ni Iska at humagikik. Mamaya. Tugon naman ni Kokoy at hinalikan nito sa pisngi. Napangiwi lalo si Gianna. Ang asim niyo talaga, promise. Isa pang ganyan tutuhugin ko kayo gamit tong stick kong hawak. Ang bitter mo naman, kaya hindi ka nagkakaroon ng love life eh. Ganda-ganda mo tapos NBSB ka. At least di maasim, sabi ni Gianna. Madilim nang magsimula ang palabas. Concert lang pala, anak ng tokwa naman. Paano naman ang mga gwapong single na kagaya ko? Gustong tapusin ni Gianna ang palabas, pero tinamad na siyang manood dahil sa kalandian ni na Iska at Kokoy. Pati ang baklang si Po ay may kalandian na. Uwi na tayo, pag-aaya ni Gianna. Sintonado kasi yung kumakanta. Sige, para naman matuhog na ako, sabi ni Iska. Hindi na pinansin ni Gianna ang kaibigan at nauna nang maglakad. Dumaan sila sa eskinitang liblib. Mas mabilis kasi kapag doon sila dumaan. Ay, bobo ka! Gulat na sigaw ni Gianna nang may makita siyang taong duguan ng ulo sa daan. Shit! May patay! Sabi ni Po. Sabay-sabay silang napaatras nang mag-angat ng tingin yung nakahandusay. Bagsak pa nga si Gianna at ang mga kasama niya nang makita ang maamong mukha ng lalaki. Pogi! Tili ni Po. Tulungan natin, bilis na! Nilapitan nila yung lalaki at tinulungan. May sugat ito sa ulo at mukhang binugbog. Dinala nila ang lalaki sa apartment nila Gianna. Buti na lamang tulog na ang kanyang nanay at kuya. Katabi ni Gianna ang ina sa pagtulog pero no choice siya ngayon kundi sa kwarto niya matulog dahil kailangan niya itong bantayan. Ayaw ni Gianna sa kwarto niya. Dahil ang itaas nun ay kwarto nila Iska at Kokoy na mahilig gumawa ng milagro. Hubaran na yan, sabi ni Po. Huwag kang maingay. Sita ni Gianna sa kaibigan. What if kriminal to? Okay lang, gwapo naman, sabi ni Iska. Binatukan ni Gianna ang dalawang malantod na kaibigan. Gamutin natin, sabi ni Gianna at kumuha ng panggamot. Pinunasan ni Gianna ang dugo sa mukha ng binata bago ito tuluyang gamutin. Mabuti na lang, hindi tatahiin ang sugat, kaya pwede nila itong hindi nadalhin sa ospital. Anong plano? Tanong ni Kokoy. Hintayin nating magising, sagot ni Gianna at pinagmasdan ang mukha ng binata. Mukhang hindi naman siya masamang tao. Kage, ang yaman! Napalingon sila kay Iska. Hawak nito ang jacket ng lalaki at sa kabilang kamay naman nito ay pera. Huwag mong pakialaman. Sita ni Gianna sa kaibigan at inagaw rito ang jacket at pera. Umuwi na kayo at ako na magbabantay dito. Sus, baka type mo lang yan, sabi ni Po kaya binatukan nito ni Gianna. Siguradong magigising sila kuya dahil sa ingay nyo. Bukas ng umaga bumalik kayo rito para malaman natin kung anong gagawin dito kay Pogi. Samahan na lang kita, sabi ni Po. Ako rin, sabi ni Iska at nagtaas pa ng kamay. Iska! Nakangusong si Tarito ni Kokoy. Akala ko ba ako lang? Ito namang baby loves ko, hindi mabiro. Mauna na kami Gianna. Kapag di mabuti yan, sumigaw ka lang. Nasa taas lang kami nitong apartment nyo. Tumango lang si Gianna. Ayaw pa sanang sumama ni Po, pero wala na itong nagawa nang hilahin siya ni Kokoy at Iska. Napahinga na lang ng malalim si Gianna habang nakatingin sa gwapong lalaking walang malay. Pinili ni Gianna na matulog na lang sa lapag. Kailangan niya ring mag-ingat dahil hindi niya kilala ang taong tinulungan niya. Gianna! Mabilis na napadilat si Gianna nang marinig ang malakas na sigaw ng kanyang ina. Babangon ka o bubuhusan kita ng tubig! Mabilis na napabangon si Gianna.
Napalingon siya sa kanyang kama at gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makitang gising na ang lalaking tinulungan niya. Inosenteng nakatingin ito sa kanya at pakurap-kurap. Naakit naman si Gianna sa kulay tsokolate nitong mga mata. Mommy? Napanganga na lang siya dahil parang bata itong umuso. Mommy ko! Tumalon ito pababa sa kama at niyakap siya. Nanigas naman si Gianna sa kanyang kinatatayuan. Mas lalong natigilan si Gianna nang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at iniluwal ang kapatid at nanay. Gianna? Nagsalubong ang kilay ng kanyang kapatid. Anong ibig sabihin nito? Dalaga ka na? Masayang tanong naman ng kanyang ina. Ito na ba yung asawa mo? Magpapaliwanag ako. Sabi ni Gianna at tarantang itinulak ang lalaking nakayakap sa kanya. Mali ang iniisip niyo, hindi ko boyfriend ng lalaking yan. Gianna, kaya ba hindi ka natulog sa tabi ko? Magkakaroon na ba ako ng apo? Hoy, ikaw! Nilapitan ng kapatid niya ang lalaki at kinwelyuhan. Anong pangalan mo? May trabaho ka bang maganda? Kaya mo bang pakainin ng kapatid ko? Kobe po ang name ko. Parang bata nitong sagot kaya natigilan sila. Nasaan po ang mommy ko? Ganito kasi. Nung pauwi kami, nakita namin siya sa kalsada na duguan kaya tinulungan namin. May sugat siya sa ulo at mukhang binugbog. Sa tingin ko may tama siya sa ulo. Gianna, bakit ka nag-uuwi ng hindi mo kilala? Galit na tanong ng kanyang kapatid. Paano kung masamang tao yan? Hindi ka ba nag-iisip? Di naman ako bad eh. Naiiyak na sabi ng lalaki. Bad raw ang maging masama sabi ni mommy. Huwag niyo nang pagtulungan at may problema na nga sa utak. Sabad ng ina nila. At saka pogi nito oh. Mukha namang hindi ito gagawa ng masama. Nay, hindi ito ang oras para lumandi ka. Sabi ng kapatid ni Gianna. Siguradong nagpapanggap lang yan. Maraming mga scammer na kumakalat ngayon. Nilapitan ng kapatid ni Gianna ang lalaki at kinwelyuhan. Anong intensyon mo sa amin? Nakikita mo ba ang buhay namin? Wala kang mahuhut-hut sa amin kaya umalis ka na. Nabigla sila nang bigla itong umiyak. Aaway ako? Good boy naman po ako eh. Hindi naman ako bad eh. Lagot ka. Kuya, mukhang hindi naman siya nagpapanggap. Mukhang may tama nga talagang utak nito. Aaway niya po ako. Parang batang sumbong ni Kobe sa ina nila Gianna. Huwag ka nang umiyak. Sabi ni Gianna at pinunasan ang luha nito. Hindi mabuti sa sugat mo ang pag-iyak. Tumahan ka na. Tumahan naman ito pero suminghot-singhot pa rin. Wala bang idea para matawagan natin ang pamilya niya? Tanong ng kapatid ni Gianna. Kinalkal ko kagabi ang jacket niya. Bukod sa pera, papel lang ang nakita ko. Mukhang wala siyang dalang ID o makakapagturo sa pamilya niya. Siguradong may maghahanap din sa kanya. Sabi ng ina ni Gianna. Gianna, kumilos ka na at may pasok ka pa. Ako nang bahala dito kay Pogi. Aalagaan ko itong mabuti. Nay, huwag mo molestyahin yan. Banta ni Gianna sa ina. Aba, wala tayong pampiyansa at maawa ka dyan. May saltik pa yata sa utak yan. Gagawin mo pa akong pokpok? Sabi ng kanyang ina. Aalagaan ko ito bilang manugang ko. Manugang? Kanino? Kunot noong tanong ni Gianna. Sa kuya mo? Sarkastikong sagot ng kanyang ina at napairap. Natural sa'yo. Sigurado kasi akong ito na ang future mo. Kilabutan ka naman, Gian Robles. Nakangiwing sabi ni Gianna sa ina. Nay, hindi rin muna ako papasok. Sabi ng kapatid ni Gianna. Mahirap na at baka may gawin yan sa'yo. Dito lang ako at kasama magbabantay. Bahala kayong dalawa. Alagaan nyo yan ha. Huwag nyong aawayin at alalahanin nyong may saltik pa yan. Oo. Napailing-iling na lang si Gianna. Medyo hindi maganda ang kutob niya. Anong sabi ng doktor? Mamamatay na ba ako? Nakangusong tanong ni Kobe kay Gianna. Kagagaling lang nilang hospital para patingnan ng lalaki. Ayon sa doktor, nagkaproblema ang utak nito dahil sa pagkakabagok, kaya bumalik ang utak nito mula sa pagkabata.
Hindi naman daw delikado ang lagay nito dahil posibleng bumalik ito sa sarili anumang oras. May problema raw sa utak. Pero magiging okay ka rin naman daw. Napatango na lang si Kobe bago kumapit sa kanya. Gianna, uwi na tayo. Gusto ko na kumain ng luto ni nanay. Ililigaw kita. Pagbibiro ni Gianna. Wag, hindi naman ako bad Naiiyak na sabi ni Kobe. Nawala ang ngisi ni Gianna. Joke lang. Isip bata ka nga pala. Tara na nga at umuwi na tayo. Pumara ng tricycle si Gianna at halos kalahating oras na ang biyahe bago makarating sa baryo nila. San kayo galing? Nasa lubong nila Gianna ang kanyang 3 kaibigan. Pinatingnan ko tong si Kobe. Itama sa ulo. Bumalik sa pagkabata dahil sa pagkakabagok pero mukhang magiging okay naman. Okay lang yan. Kaya pa rin niyang gumawa ng bata. Sabi ni Pooh at humagikik. Binatukan naman ito ni Gianna. Bibig mo? Kahit kailan talaga ang halay mong tao. Mi, practical lang. Sabi ni Pooh. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Gianna, gutom na ako. Sabad ni Kobe at ngumuso. Ako ang kainin mo. Sagot ni Pooh at nag-aktong modelo pa. Napangiwi si Kobe at umiling. Ayaw, di ka naman pagkain Tsaka maasim ka. Aba, bastos yung bibig mo, Pogi Gusto mo bang suntukan? Panghahamon ni Pooh kay Kobe. Tara sakalin mo ako gamit ang biceps mo. Nagsasabi lang ng totoo yan. Nakangising sabi ni Gianna. Uuwi na kami, mamaya na lang tayo magkita, okay? Bye-bye! Hinawakan ni Gianna ang kamay ni Kobe at hinila ito paalis doon. Nang makarating sila ng apartment ay saktong nakahain na ang ina ni Gianna. Adobong manok at adobong atay ang ulam. Maghugas na kayo ng kamay para makakain na tayo. Yehey! Parang batang sabi ni Kobe at naunang magtungo sa lababo para maghugas ng kamay. Natatawang napailing na lamang si Gianna at naghugas na lang din ng kamay. 3 silang sabay-sabay na kumain. Nanay, si Kuya po. Tanong ni Kobe sa ginang. Sabi ni Kuya, dadala niya po akong donut. Mamaya pa uwi si Kuya. Hintayin mo na lang dahil nasa work pa siya. Okay po. Sagot nito. Pagkatapos kumain ay tumulong si Kobe at Gianna sa pagliligpit. Inako na ni Gianna ang gawain pero ayaw pakabog ng lalaki. Sige, ikaw na. Kailangan ko na rin namang umalis dahil may pasok pa ako sa trabaho. Baka mabawasan yung sahod ko kapag nalita ko. Sama ako. Ayoko humiwalay sa'yo. Nakangusong sabi ni Kobe. Hindi ka pwede sa trabaho ko. Baka kainin mo pa yung mga tinda sa convenience store namin. Mabait naman ako Sige na, Gianna. Isama mo na. Sabad naman ang kanyang ina. Mabait naman siya. Nay, hindi pwede. Alis na po ako, ikaw munang bahala rito kay Kobe. Kumaway si Gianna at nagtatatakbong palabas ng apartment. Sa kabilang kanto lang naman ang convenience store na pinagtatrabahuhan niya. Kaya hindi niya kailangan mag-aksaya ng pamasahe. Well, kapag sobrang tinatamad siya, namamasahe talaga siya. Himala at di ka late. Bungad sa kanya ng kanyang katrabaho. Magpalit ka na para naman makalabas na kami ng boyfie ko. Lanti ni bakla. Komento ni Gianna. Pumasok siya sa isang pinto at nagpalit ng damit bago pumwesto sa cashier at palitan ng kaibigan. Habang wala pang customer, ay napagpasyahan muna ni Gianna na mag-ayos ng mga tinda nila. Una na ako. Paalam ng mga kaibigan niya. Ingat. Tugon naman ni Gianna. Habang nag-aayos ng mga paninda, ay dumako ang tingin ni Gianna sa labas. Napakunot noo siya nang makita ang figura ng isang lalaki. Kumaway ito sa kanya kaya napahinga na lang siya ng malalim bago tumayo at labasin ito. Hindi ba sinabi kong sa apartment ka lang? Sita niya rito. Gusto ko ito samahan. Sorry na. Nakangusong sabi ni Kobe. May magagawa pa ba ako? Napairap si Gianna. Pumasok ka sa loob. Doon ka lang sa upuan. At tahimik na umupo. Maliwanag ba? Nakangiti itong tumango. Kaya pumasok silang dalawa sa loob.
Tahimik lang na umupo si Kobe sa upuan. May 2 customer na babaeng pumasok. Pansin ni Gianna ang pagsulyap ng mga ito kay Kobe at kinikilig. 152. Sabi ni Gianna pagka-punch niya ng mga binili ng 2 babae. Miss, ang pogi nung guy na yun, no? Sabi ng isa kay Gianna. Pogi talaga, boyfriend ko yan eh. Sabi ni Gianna at ngumiti ng matamis. Nawala naman ang ngiti ng 2 at kinuha na lang ang mga pinamili nila. Umiinit ang ulo ni Gianna. Feeling niya gusto niyang magsungit sa mga taong lumalandi kay Kobe. Tumayo si Kobe at lumapit sa kanya. Gianna, gusto ko rin yung iniinom ng babae kanina. Yung Slurpee? Tumango si Kobe. Maupo ka doon at ikukuha kita. Sumunod naman ito. Lumapit si Gianna sa Slurpee machine at naglagay ng pinakamalaking cup. Kumuha rin siya ng tinapay na may cheese bago lumapit kay Kobe at ibigay yun. Iaawas niya na lang sa sahod niya, yun nakuha niya. Close naman niya ang kanyang boss, kaya sigurado siyang hindi ito magagalit. Ang bait mo talaga ah. Nakangiting sabi ni Gianna at ginulo ang buhok nito. Siyempre ayaw kong magalit ka. Gianna, ang ganda mo, crush na kita. Kinilig naman si Gianna. Nang bola pa ang isip bata. Nakangiting umirap siya bago bumalik sa cashier area. Buong trabaho ni Gianna, nakangiti lang siya na parang tanga. Lakas mambola. Bulong niya at napailing na lang. Gabi na nang mag-out si Gianna sa trabaho. Tibay mo maghintay ah, di ka ba nainip? Hindi, tinititigan lang kita. Ang ganda mo. Sus, parang tanga naman. Pabebeng saad ni Gianna at hinampas ang balikat ng lalaki. Nang makarating sa apartment ay agad umakyat ang 2 at pumasok sa loob. Kuya! Masayang sabi ni Kobe at niyakap ang kapatid ni Gianna na nagngangalang Gab. Mabait po ako ngayong araw. Totoo ba ang sinabi nito? Baling ni Gab sa kapatid. Oo, walang ibang ginawa yan kundi bantayan ako at saka magpabili. Yun naman pala eh. May dala akong donut para sa'yo. Almusal mo na lang bukas. Sabi ni Gab sa lalaki. Kumain na kayo ni Gianna. Nauna na kami ni nanay kanina. Maupo ka na lang dyan. Ako na maghahanda ng pagkain natin. Sabi ni Gianna kay Kobe. Kumuha na si Gianna ng pagkain nila. Nang makaupo si Gianna, nagsimula na rin silang kumain. Nanay, crush ko po si Gianna. Napaubo si Gianna at nabulunan dahil sa sinabi ni Kobe. Inabot ni Gianna ang tubig at ininom. Hala, okay ka lang? Napatingin si Gianna sa kanyang ina at sa kanyang kapatid. Kunot noo si Gab, samantalang nakangisi naman ang ina ni Gianna. Sa wakas. Nakangising sabi nito. Magkakaapo rin, totoo nga ang himala. Nay, advance ka ho mag-isip. Nakasimangot na sabi ni Gianna. Papakasal nga po kami ni Gianna eh. Sabi ni Kobe at malawak na ngumiti. Tsaka ka na magsabi ng ganyan kapag nasa katinuan ka na. Sabi ni Gab at mahinang sinapok si Kobe. Ayaw ko masaktan si Gianna, kaya sabihin mo yan kapag matino na ang pag-iisip mo. Hindi po ba matino ang pag-iisip ko? Tanong ni Kobe. Hindi. Sabay-sabay na sagot nilang mag-iina. May saltik ka. Sabi ni Gianna. Masyado akong gwapo para masaktan. Ayaw ko ng gwapo ka, dapat maganda ka. Kapag gwapo ka, hindi kita pwedeng pakasalan. Ikain mo na lang yan. Puro ka kasal, may saltik ka na nga. Pagkatapos kumain nila Gianna, si Kobe na ang nagpresentang magligpit at maghugas. Anong tingin mo kay Kobe? Seryosong tanong ni Gab kay Gianna. Tao, mukha bang unggoy si Kobe? Aray! Ba't ba nananapok? Huwag mo akong pilosopohin. Sita sa kanya ni Gab. Alam mo ang ibig ko sabihin, Gianna Robles. Kuya, ano bang gusto mo maging tingin ko kay Kobe, ha? Ang tingin ko lang naman sa kanya ay isang lalaki may problema sa pag-iisip ngayon. Sabi ni Gianna. Hindi mo siya type? Sabad ng ginang. Kahit konti, hindi mo siya nakikita bilang
Gwapong macho na masarap? Nay! Sita ni Gab sa ginang. Maghunos dili ka, tanda-tanda mo na kaya. May asim pa ako. Nakasimangot na sabi ng kanilang ina. Buti nga ako kahit matanda na marunong pang kumerengking eh. Kayo kasing dalawa, mahihina kayo. Sumbong kita kay tatay. Sabi ni Gianna. Napairap ang ginang. Pakialam ko sa tatay niyo. Buhay pa ang ama ni Gianna. Hindi niya lang alam kung nasan to. Basta sabi ng kuya niya ay kailangan nilang lumayo para sa kaligtasan nila. Tapos na ako, sabi ni Kobe at naupo sa tabi ni Gianna. Gianna, may work ka ulit bukas, sama ako ha. Maagang pasok ko bukas. Samahan mo na lang siguro maglako si nanay ng isda. Mahihiluhin yan, kaya kailangan ng kasama. Okay, basta sa susunod, sama ulit ako ha. Kailangan kitang bantayan para walang ibang manligaw sa'yo. Natawa si Gianna. Sa tingin mo may magtatangkang manligaw sa akin? Aba, barako pa ako sa'yo, kaya wag mo akong inaano. Sabi ni Mami, bad raw ang makipag-away, pero kapag may nang-away sa'yo, makikipagsuntukan ako. Sabi ni Kobe. Walang pwedeng manakit sa'yo, magagalit ako. Dami mong alam. Sabi na lang ni Gianna para mapigilan ang kanyang kilig. Mamamas ko po. Napalingon sila sa pinto. Napairap na lang si Gianna nang makita ang tatlong kaibigan. Sigurado siyang aayain na naman siyang tumambay ng mga ito sa hagdan ng apartment. Tambay lang po kami saglit yung sa hagdan. Paalam ni Gianna. Huwag ka nang sumama, Kobe, matulog ka na at bawal magpuyat ang mga bata. Hindi na nito hinintay magsalita ang lalaki at hinila na ang mga kaibigan niya. Bakit feeling ko pinagdadamot mo sa amin si Pogi? Tanong ni Pooh nang makaupo sila. Ano, babae ka na? Bakit, mukha ba akong lalaki? Tanong ni Gianna. Nagkatinginan si Pooh at Iska. Hala, nagdadalawang isip na si auntie sa gender niya. Alam na niya ang word na babae. Sabi ni Iska. Mukhang nahulog ah. Nakangising sabi ni Pooh. Kailangan mo na lang na makapulot ng sinto para maging babae ka. Babae naman ako ah. Masungit na sabi ni Gianna. Hindi mo alam yung word na babae dati? Sabi ni Kokoy. Mukhang may nagpabago na sa tropa ko ah. Ang dami niyong alam. Sabi ni Gianna at napailing na lang. Ang mahalaga ngayon ay bumalik na sa katinuan niya si Kobe. Baka hinahanap na yan ng pamilya niya. Sus, baka kaya gusto mo bumalik sa katinuan yung tao para ma-sure mong kung may feeling siya sa'yo. Nakangising sabi ni Pooh. Marunong ka ng lumandi ah. Ano shampoo mo? Rejoice na ba? Or Sunsilk pa din? Anong correct na shampoo ko sa mga pinagsasabi mo? Kunot noong tanong ni Gianna. Para ka kasing naka-rejoice na lang haba ng hair mo. Hindi ka na Gianna, Gianna ng tunay. Sagot ni Pooh at mahina siyang sinabunutan. Manahimik ka nga po, basta ang mahalaga ay gwapo ako. Sabi ni Gianna. Gianna, tulog ka na. May pasok ka pa bukas. Sabi ni Kobe na nasa pinto. Baka malate ka bukas. Bukas na kayo mag-usap nila po. Tawag ka na ni Mr. Pang-aasar ni Iska sa dalaga. Mukhang hindi na lang kwarto natin ang yayanig ah. Sinamaan ang tingin ni Gianna ang kaibigan. Doon kayo ni Kokoy sa kusina gumawa ng milagro. Storbo kayo sa tulog ko. Sus, iniiba ang usapan kasi kinikilig. Sabi ni Pooh. Mahulog sana kayo sa hagdan. Sabi ni Gianna bago tumayo. Narinig niya pa ang tawanan ng kanyang mga kaibigan na hindi na lamang niya pinansin. 478 po. Sabi ni Gianna sa customer. Tumango ang customer at nagbayad. Bago pala ako umalis. May dinukot ang customer at ipinakita sa kanya isang litrato. Bahagya namang natigilan si Gianna nang makita ang litrato ni Kobe. Nakita mo na ba ang siraulong to? Agad na umiling si Gianna. Hindi po. Bad trip. Sabi ng lalaking bumili sa kanya. Kahit kailan talaga. Pinahihirapan ako ng lalaking to. Alis na ako, miss. Salamat.
Lumabas ang customer. Napahinga ng malalim si Gianna. Hindi naman mukhang masama ang nagtanong sa kanya, pero ayaw niya lang talagang sabihin. Hindi niya rin alam kung bakit. Maya-maya lang ay may pumasok. Ang itsura ng mga ito ay armado. Wala namang napansing baril si Gianna. Bawal nga naman ito sa loob dahil malalagot sila sa guard. Dumiretso ang isa sa mga ito kay Gianna at ipinakita ang isang litrato. Litrato na naman ni Kobe. Nakita mo ba to? Umiling si Gianna at napalunok. Hindi po. Sumama ka sa amin. Bakit ho? Kinakabahang tanong niya. Dahil nagsisinungaling ka. Nakangising sabi nito. Hinawakan siya ng dalawang lalaki at kinaladkad. Mangingialam sana ang guard, pero hinampas ito ng isang lalaki sa ulo kaya nawalan ito ng malay. Tulong! Bitiwan niyo ako! Malakas na sigaw ni Gianna. Kaya naman niyang lumaban. Kaso, nakita niyang may nakatagong baril sa tagiliran ng mga ito. Nabigla si Gianna nang biglang bumagsak ang mga lalaking may hawak sa kanya. Napatingin pa siya sa iba at nakahandusay na ang mga ito. Dalhin mo ko sa kanya. Napalingon si Gianna sa nagsalita. Ito ang lalaking naunang bumili sa kanya at nagtanong. Hindi ako masamang tao. Ako si Chester, kasamahan ni Kobe sa trabaho at medyo kaibigan. Napatitig si Gianna rito bago tumango. Sumunod ka sa akin. Naunang maglahad si Gianna at alam niyang nakasunod sa kanya si Chester. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Tanong sa kanya ng lalaki. Pinoprotektahan ko lang siya. Sagot ni Gianna. Natawa si Chester. Kailan pa niya kailangan ng protekta? Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Gianna. Umiling lang si Chester na natatawa pa rin. Gianna! Napalingon ang dalawa sa second floor ng apartment nang may sumigaw. Gianna! Nakita nila si Kobe na parang batang kumakaway. Anak ng tupa! Bulala si Chester. Nakita ko siyang nakahandusay sa kalsada. Nang magising siya, naging sintu-sintu siya, kaya yan isip bata na siya. Humagalpak ng tawa si Chester. Kaya pala hindi pa bumabalik. Pangit ng kasama mo! Sigaw ni Kobe at tumakbo pababa. Hindi inaasahan ni Kobe ang pagbagsak ng isa sa palapag ng hagdan. Dumire-diretso si Kobe pababa at tumama ang ulo sa bato. Kobe! Tarantang sigaw ni Gianna at nilapitan nito. Nakita niya ang lalaking nakaupo sa puang ulo nitong nagdurugo. Mabilis naman itong pinantayan ni Gianna at hinawakan nito. Buhay ka pa ba? Ayos ka lang ba? Dadalhin kita sa ospital. Gianna Robles. Natigilan si Gianna dahil sa malamig na boses nito. Kobe. Tumayo ito, kaya tumayo rin si Gianna. Alam ni Gianna na parang may nag-iba sa lalaki. Kobe, kailangan na nating makaalis. Sa tingin ko'y nasundan ako. Sabi ni Chester. Umakyat ka sa taas at kuhanin natin si nanay. Sabi ni Kobe kay Gianna. Ano bang nangyayari? Naguguluhang tanong ni Gianna. Bumalik ka na ba sa dati? Hindi ka na sira ulo? No, but I'm still in love with you. Nakangising saad ni Kobe. Magtatanong pa sana si Gianna kaya lang natigilan siya nang sumulpot bigla ang kanyang ina. Mukhang bumalik ka na sa dati ah. Tuloy ba ang kasal? Sabi ng ginang kay Kobe. Yes, nanay. Bobo ba ako? O talagang magulo lang ang nangyayari? Tanong ni Gianna. May humintong sasakyan sa harapan nila. Nanlaki ang mga mata ni Gianna nang makita ang kapatid niya ang driver nun. Kuya, karnapper ka? Tanong ni Gianna sa kapatid. Sumakay ka na lang. Sabi ng ina ni Gianna. Sumakay sila ng sasakyan at mabilis namang nag-drive paalis ang kapatid ni Gianna. Ano bang nangyayari? Inis niyang tanong. Uuwi na tayo sa ama mo. Sagot ng ginang. Kilala ko si Kobe dahil kanang kamay ng ama mo. Kanang kamay?
Isang mafia boss ang ama natin. Si Gab ang nagsalita. Lumayo si nanay dahil delikado na masyado ang nasa paligid ni tatay. Pero ngayong alam na ng mga kalaban ng tungkol sa atin, kailangan na nating bumalik kay tatay para maligtas tayo. Nakausap ko si tatay at inutusan niya pala si Kobe para hanapin tayo. Kaso nahuli siya ng mga kalaban ni tatay at nabugbog. Tapos nakatakas siya. Napulot ko at naging abnormal. Pagpapatuloy ni Gianna sa kwento ng kapatid. Kung ganon, ako lang palang walang alam. Ang sasama niyo. Kanina rin, muntik na siyang madakip ng mga kalaban. Mabuti na lamang at nandun ako at tinulungan siya. Kahit wala ka doon, kaya kong lumaban. Gusto mo suntukan tayo ngayon, no? Sabi ni Gianna at inirapan nito. Nak, maging Maria Clara ka. Nasa tabi mo mapapangasawa mo. Tumingin naman si Gianna kay Kobe at nahuli niyang nakatingin ito sa kanya. Problema mo? Maangas niyang tanong dito. Ang ganda mo. Nakangiting sabi nito. Ramdam ni Gianna ang pumumula ng pisngi niya. Idinaan niya na lamang sa irap ang kanyang kilig na nararamdaman. Huwag mo akong utuin. Masungit na sabi ni Gianna. Hanep ka, Kobe. Lagot ka kay boss dahil pinopormahan mo ang unika iha niya. Sabi ni Chester. Pero Gianna, may pag-asa rin ba ako? Pangit mo. Masungit na sabi ni Gianna kay Chester. Shut up, Guevara. Ayaw mo naman sigurong huling araw mo na dito, di ba? Malamig na sabi ni Kobe sa lalaki. Umiling naman si Chester at nanahimik na lamang. Ilang saglit lang ay pumasok ang sasakyan nila Gianna sa malaking gate. Nanlaki ang mga mata ni Gianna nang bumungad sa kanya ang malaking bahay at malawak na garden. Ang yaman-yaman mo pala, tapos hindi ka marunong magbayad kay Aling Marites? Sabi ni Gianna sa ina. Kuripot mo naman, Nay. Bumaba sila ng sasakyan. Napatingin si Gianna sa lalaking may edad na naglalakad palapit sa kanila. Gwapo ito at kamukha ni Gab. Mahal! Parang batang tumakbo ito palapit sa ginang. Napangiwi na lamang si Gianna nang maghalikan ng dalawa sa kanyang harapan. Ew! Sabi ni Gianna. Gusto mo gayahin natin? Tanong ni Kobe sa kanya. Kung hatiin kita sa dalawa. Masungit niyang balik sagot dito. Ito na ba ang unika iha ko? Lumapit ang lalaking may edad sa kanya. Ang ganda-ganda naman talaga ng anak ko. Tay. Nakangiting sabi ni Gianna at niyakap ang ama. Ang tagal na po kitang gustong makita kaso si nanay pa bebe. Sanay na ako sa nanay mo. Masaya ako makita at makilala ka anak. Boss, alis muna ako. Paalam ni Kobe kaya napahiwalay sa yakap si Gianna. Babalik ako mamaya. Pupunta lang ako sa doktor ko at baka matuluyan na ako. Good job, Kobe. Sagot ng ama nila Gianna. Bumalik ka ng dinner. Magkakaroon tayo ng celebration. Tumango si Kobe at dire-diretsong umalis. Napasimangot naman si Gianna. Naiinis siya dahil hindi man lang ito nagpaalam sa kanya. Doon tayo sa loob. Sabi ng ama niya kaya pumasok silang lahat. Yayamanin na! Sabi ni Gianna at binangga ang balikat ng ina. Low-key rich tita ka palang matanda ka? Huwag ka na lang maingay. Diyan ka na muna, maglalambingan pa kami ng tatay niyo. Tanda-tanda niyo na? Palibasa, hindi nagpaalam sa'yo kaya mainit ang ulo mo. Inirapan na lang ni Gianna ang ina. Tumayo si Gianna at hinanap ang kusina. Nang mahanap niya ito, ay natagpuan niya doon si Chester at ang 3 babaeng maid. Landi nito oh, sabi ni Gianna kay Chester. Umalis ang 3 babae kaya naiwan silang 2 sa kusina. Umalis na si Kobe? Tanong nito. Tumango lang si Gianna at binuksan ang ref. Halos kuminang ang mga mata niya nang makita ang maraming pagkain. Tiba-tiba ako nito, sabi ni Gianna at kinuha yung cake. Type mo ba si Kobe? Seryosong tanong ni Chester. Wala kang pakialam.
Masungit naman na sagot ni Gianna. Bakit hindi ka pa umaalis? Wala ng pamilya si Kobe. Pinatay ang mga magulang niya. Anong kinalaman ko dun? Kunot noong tanong ni Gianna. Inosente ako. Hindi akong pumatay sa mga magulang niya. Tanga, sabi ni Chester. Sinasabi ko lang para aware ka. Madalas kami mag-away ni Kobe, pero para na kami magkapatid. Kung di mo siya siseryosohin, wag mo na lang siyang paasahin. Nasaksihan ko kung paano siya magdusa. At kung sasaktan mo lang siya, mas mabuting lumayo ka na lang at diretsuhin siya. Handa akong banggain si boss kapag nasaktan si Kobe ng dahil sa'yo. Ikain mo na lang yan, Chester. Hindi ko ugaling manakit ng tao, lalo pa at mabuti sa akin. Hindi ko naman sasaktan si Kobe. At saka kung hindi ko siya type, matagal ko na siyang nilayuan. Mabuti na nagkakaintindihan tayong dalawa. Mauna na ako, sabi ni Chester sa kanya. Hindi na ito pinansin ni Gianna at nagpatuloy na lang siya sa pagkain. Napatigil lamang siya sa pagsubo nang may mapagtanto siya. Sinabi ko bang typo si Kobe? Tanong niya sa sarili. Napailing na lang siya at in-enjoy ang pagkain. Pagkatapos kumain ni Gianna, ay bumalik siya sa sala. Nagtaka siya dahil may ibang tao na doon. Sino sila? Maangas na tanong ni Gianna sa kanyang mga magulang. Sila ang mga taong tutulong sa'yo para maging babae. Sagot ng kanyang ina. Kailangan mo maging maganda para sa dinner mamaya. Nay, dinner lang yun. Ba't kailangan ko pa mag-ayos? Maktol ni Gianna. Basta. Sagot ng kanyang ina. Wala nang nagawa si Gianna nang hilahin siya ng 5 kababaihan papasok sa isang kwarto. Pinaliguan siya ng mga ito at kung ano-ano pang ginawa sa kanya. Sobrang bored na bored si Gianna at naiinis na rin. Halos ilang oras siyang ginawang laruan ng mga kababaihan bago siya tigilan. Okay na po, ma'am. Nakangiting sabi ng isa at pinaharap siya sa salamin. Natigilan si Gianna na makita ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Kinulot ang mahaba niyang buhok. May konting kolorete rin siya sa muka. Nakasuot siya ng pink na dress na talaga namang bumagay sa kanya. May suot din siyang alahas. Mukha na akong rich kid. Ang ganda ko pala. Maligawan nga ang sarili ko. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang babaeng katulong. Dinner na raw po. Nasa dining na silang lahat. Salamat sa inyo, sabi ni Gianna sa mga nag-ayos sa kanya bago lumabas. Sa ganda niyang taglay ngayon, panira lang ang paraan niya ng paglalakad. Nang makarating sa dining, ay napatigil ang mga taong nakaupo at napatingin sa kanya. Ang ganda-ganda ng baby ko. Nakangiting sabi ng ama ni Gianna. Kamukhang kamukha mo ang nanay mo. Hindi ka na mukhang batang yagit, sabi naman ni Gab. Di lumabas ang alindog mo, sabi ng ina nilang dalawa. Napatikom ng bibig si Gianna at dumako ang tingin kay Kobe na may benda sa ulo at nakatingin sa kanya. Lalaki ka pa kanina, sabi ni Chester kaya napairap na lamang siya. You look beautiful, malambing na sabi ni Kobe, dahilan para matigilan si Gianna. Nambola pa? Mahinang sabi niya bago maglakad palapit sa upuan niyang katabi ng kay Kobe. Tumayo si Kobe at ipinaghila ng upuan si Gianna. Tumangulang si Gianna at naupo. Ano nang plano mo sa anak ko? Diretsong tanong ng ama nila Gianna kay Kobe nang makaupo ito. I want to marry her. Diretsong sagot ng binata at hinawakan ng kamay ni Gianna. Nanlaki naman ang mga mata ni Gianna. Nakakabigla ka naman? Hindi magbabago yon. May saltik man ako wala. I want to spend my life with you, Gianna. Pumalakpak ang ina ni Gianna. Ito nang pinakahihintay ko, ang araw na magiging dalaga ang anak ko. Ibinibigay ko sa inyo ang basbas ko, sabi naman ng ama ng dalaga. Teka, wala bang approval ko muna? Buhay ko rin to, aba naman. Tanong ni Gianna. Ayaw mo ba? Tanong sa kanya ng kanyang kuya. May sinabi ba ako? Balik na tanong ni Gianna.
Push na natin to. Swerte ko yata, Kobe. Ngayon lang ako lumandi ng lalaki. Then, I'm happy because I'm the first man of your life. Malambing na sabi ng binata. Impit na napatili na lang si Gianna sa kanyang kalooban dahil sa sobrang kilig. San ka pupunta? Tanong ni Gab sa kapatid. Diyan lang. Sagot naman ng dalaga. Mag-village tour ako mag-isa. Bumalik agad dahil may date kayo ni Kobe mamaya. Tumango naman si Gianna bago lumabas. Hindi pa siya nakakalayo sa bahay nila nang may humintong van sa kanyang harapan at mabilis siyang ipinasok sa loob. Sino kayo? Tanong ni Gianna. Katapusan na ng ama mo. Sagot ng isang matandang lalaki at humalakhak. Mama mo katapusan. May pinaamoy sila kay Gianna dahilan para mawalan siya ng malay. At nang magising siya, ay nasa isang abandonadong bahay siya. Sakit ng ulo ko. Nasaan ba ako? Inilibot niya ang paningin. Nakita niya ang isang pinto, kaya lumabas siya doon. Nasaan yung exit? Tanong ni Gianna sa bantay. Tumuro naman yung bantay sa kanang bahagi. Agad hinampas ni Gianna ang batok nito para mawalan nito ng malay. Nasakutan na siya ng kalaban kaya susulitin na niya. Namiss rin naman niya makipagsuntukan. Nakatakas yung babae! Dinig niyang sigaw ng isang lalaki. Pinalibutan si Gianna ng mga kalaban. Ngumisi lang siya at pumwesto bago isa-isang patumbahin ng mga ito. Sa kabilang banda naman ay sila Kobe na hindi mapakali at galit na galit. Huwag kayo mag-alala. Chill na sabi ng ina nila Gianna at prenting nakaupo. Tignan nyo, mas kawawa yung mga kalaban natin. Nay, armado yung mga yun. Sabi ni Gab at napahinga ng malalim. Ano, natunton nyo na ba? Nakita ko na. Sabi ni Chester na nakatutok sa laptop. Nasa dating bahay sila ng mga Fernando. Mabilis namang lumabas sila Kobe at sumakay ng sasakyan. Agad nilang tinunto ng kinaroroonan ni Gianna. Nang makarating sila sa lokasyon, ay agad silang pumasok sa abandonadong bahay. Natigilan silang lahat na makitang inuupuan ni Gianna ang mga taong dumukot sa kanya habang habol hininga. Nakatali ang mga kalaban at mga bugbog sarado. Tapos na. Nag-enjoy ako. I'm so worried. Sabi ni Kobe at mabilis na nilapitan ng dalaga. Are you okay? Ituro mo sa akin kung sinong gumalo sa'yo at nang mabaril ko sa ulo. Natawa si Gianna bago sumandal dito. Mawawalan na ako ng malay. Pagod na pagod ako. At nawalan nga ng malay si Gianna na agad namang sinalo ni Kobe. Kami nang bahala dito. Dalhin mo muna siya sa ospital. Kapag nalaman ko kung sinong nanakit sa asawa ko, huling araw na niya sa mundo. Banta ni Kobe sa mga kalaban bago umalis. Maingat niyang isinakay si Gianna sa passenger seat. Nang maiayos na ito, sumakay na rin siya bago mag-drive patungong ospital. Nang makarating sa ospital, ay agad idiniretso si Gianna sa emergency room. Naghintay saglit si Kobe bago ilipat ang dalaga sa kwarto nito. Masyado lang siyang napagod, sabi ng doktor kay Kobe. Hindi naman gaanong malala ang tama niya sa katawan. Maya-maya rin magigising na siya. Thank you po, sabi ni Kobe at pumasok sa kwarto ng dalaga. Naupo si Kobe sa upuan malapit dito. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at hinalikan. Amasona ka nga talaga. Nagising si Gianna at bumungad agad sa kanya ang tulog na si Kobe. Nahawak ang kanyang kamay. Napangiti na lang siya at hinaplos ang buhok nito. Kung hindi kita napulot, baka isa pa rin akong tomboy. Pagkausap ni Gianna sa lalaking tulog. Swerte mo, nahulog ang isang tigasing Gianna sa'yo. Bumukas ang pinto at pumasok ang pamilya ni Gianna. Kasama si Chester na nakangisi. Bang klase ka? Napabagsak mo sila Fernando ng ganun-ganun lang? Ako lang to. Mayabang na sabi ni Gianna. Ang hihina naman nila. Buti hindi ka nabaril, sabi ng ina ni Gianna.
Inaya ko sila ng one-on-one, kaya tinapon nila yung mga baril nila. Buti na lang talaga at laking squatter ako. Hindi ko talaga mapapatawad ng mga Fernando. Sabi ng kanyang ama. Gianna, anong gusto mong gawin ko sa kanila? Tay, okay nang sa kulungan sila magdusa. Ang mahalaga ngayon, medyo tatahimik na ang buhay natin at ligtas ako. They deserve punishment from me. Sabad ni Kobe, nakagigising lang. They hurt you. Deserve ko rin na parusahan sila. Pero dapat, hindi kita hinayaan na mapahamak. Huwag kang OA, Kobe. Ayos lang naman ako. Pinagbigyan ko lang sila kanina kasi kawawa naman sila. Umupo si Kobe sa tabi niya at niyakap siya. Natakot ako kanina. Hindi ko alam ang gagawin ko sa sarili ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Naputo lang ang madamdaming eksena nang bumukas ang pinto at pumasok ang 3 kaibigan ni Gianna. Ay, iba rin si Akla. VIP ang atake sa ospital. Sabi ni Pooh. Ano, kamusta yung mga nabugbog mo? Hindi ka man na ba na konsensya? Ayun, nakakulong na tapos bugbog sarado pa. Nakangising sagot ni Gianna. Condolence na lang sa kanila. Sabi ni Kokoy. Aba, kung alam lang namin kaagad ang nangyari baka, condolence agad ang ganap. Buti na lang talaga at sanggano ka. Sabi naman ni Iska. Kung nagkataon, mawawalan pa ng rich ninang ang anak namin ni Kokoy. Buntis yang silande. Sabi ni Pooh. Gumana na yung pangiistorbo nila sa'yo. Sagot ko na kasal nyo. Aba, hindi pwedeng lumabas ang inaanak ko nang hindi kayo kasal. She's right. Hati na kami ni Gianna sa kasal yung dalawa. Totoo nga ang chismis. Hindi ka na sinto-sinto. Sabi ni Pooh at hinapit si Kobe. Be, mas maganda ako kay Gianna. Ayaw mo ba ako na lang? Makalingkis ka? Gusto mong huling araw mo na sa mundo? Banta ni Gianna sa kaibigan. Damot naman ni bakla. Sabi ni Pooh. Umirap lang si Gianna bago hapitin si Kobe palapit sa kanya. Natawa naman ang binata bago akbayan ng dalaga. Si tatay ang landiin mo. Sabi ni Gab. Ayoko makalbo ni mother mo. Ikaw na lang kaya? Pass. Natatawang sabi ni Gab sa kanya. May girlfriend ako. Dumako ang tingin ni Pooh kay Chester. Natawa naman silang lahat bago akbayan si Pooh. Kilig na kilig naman ito. Maganda ka pero pass. May iniibig na akong walang itlog. Oo na, edi self-love na lang ako. Nakasimangot na sabi ni Pooh. Kalmahan mo muna ang puso mo. Sabi ni Gianna sa kaibigan. Aba, kagagaling mo lang sa abusive relationship. Ayokong dalawin na naman kita sa ospital tapos naghihingalo. Bait naman ni Tomboy. Sabi ni Pooh at nag-beautiful eyes pa. Napasimangot si Gianna. Hindi ako tomboy. Sus, dati kapag sinasabi ko yan umaangas ka pa. Ngayon kulang na lang sakalin mo ko. Ani Pooh at humagalpak ng tawa. By the way, may work na pala kaming 3. Pinili kami ng iyong amang hari na maging empleyado mo. Empleyado ko? Takang tanong ni Gianna. Ipapahawak sa'yo ni tatay ang isa sa mga company niya. Alam kong hindi mo pa kaya. Kaya pag-aaralin ka niya para matutunan mo lahat. Magkakaroon ka rin ng sarili mong instructor. Napangiti naman si Gianna dahil doon. Salamat po tatay. Pangarap ko talaga maging boss. Hindi pa easy-easy yun Gianna ha. Dapat maging seryoso ka. Sabi naman ng kanyang ina. Alam ko ho, hindi ko rin sasayangin ang oportunidad na binigay ni tatay. Alam ko malaki ang gastos niya kaya dapat pagbutihan ko. Anak, kapag hindi mo kaya magsabi ka lang. Ayaw ko ma-pressure ka. Tay, ayos lang ako. Nakangiting sabi ni Gianna. Dahil nga hindi naman gaanong kalala ang tama ni Gianna, agad din naman siyang na-discharge sa ospital. Yayamanin! Sabi ni Pooh nang makapasok sila sa mamahaling restaurant kung saan nagpa-reserve ang ama ni Gianna. Huwag tayong pahalatang mga taga-bundok. Bulong ni Gianna sa mga kaibigan. Nang makaupo sila sa table, ay agad silang binigyan ng mga pagkain.
Nagkatingin na naman si Gianna at ang mga kaibigan bago sila magsimulang kumain. Buti na lang isinama kami. Sabi ni Iska na maganang kumakain. Thank you, Gianna, ha? Ano ba kayo? Nandyan kayo nung walang-wala ako, kaya hindi ko kayo makakalimutan. Sagot ni Gianna. Walang magbabago sa samahan natin. Kayo pa rin ang mga kaibigan ko. Kahit pa palagi niyo akong inaaway. Wow! Ikaw nga tong nangaaway eh. Natawa na lang ang apat at napailing-iling. Pagkatapos nilang kumain, ay sumama ang tatlong kaibigan ni Gianna kay Gab dahil ito ang maghahatid sa mga ito. Nagpaalam na rin si Chester. Magkasama naman sa sasakyan ng mga magulang niya, sila naman ni Kobe ang magkasama. Tutulungan kita para hindi ka mahirapan. Sabi ni Kobe sa dalaga. Hihintayin kitang maabot mo yung mga pangarap mo bago kita pakasalan. Gusto ko yung handang-handa ka na. Nag-aaya ka ng kasal? Wala pa nga singsing? Inihinto ni Kobe ang kotse sa gilid. May kinuha siya sa bulsa niyang isang box. Binuksan niya yon at bumungad kay Gianna ang isang singsing. Ibibigay ko sana ito kapag nakarating na sa bahay. Sabi ni Kobe. Gianna, alam kong mabilis. Pero gusto na kitang bakuran. Handa ako maghintay kahit ilang taon pa. Paano kapag napagod ka? Tanong ni Gianna. E di magpapahinga. Sagot ni Kobe. Gianna, hindi ako susuko at magiging loyal at faithful sa'yo. Alam kong kaya mo akong bugbugin kapag nagloko ako. Mabuti ang alam mo na. Natatawang sabi ni Gianna. Habang naghihintay ka sa akin, gusto kong kilalanin muna natin ang mabuti ang isa't isa. Isusuot ko yung singsing sa daliri ko kapag nasabi ko na sa sarili ko na ikaw na talaga. Ngumiti si Kobe bago isarado ang box at ibulsa ulit. Maghihintay ako. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat ako sa'yo. Alam ko yun, Kobe. At gagawin ko rin ang lahat para maging bagay sa katulad mo. Ngumiti si Kobe at nag-drive ulit. Nang makarating sila sa tapat ng gate nila Gianna, ay huminto ang sasakyan ni Kobe. Hindi na ako papasok. Good night, beautiful. Ingat ka sa pag-uwi mo, good night din. Hinintay niya munang makaalis si Kobe bago siya tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Naunahan pa kita. Salubong sa kanya ng kapatid. Nag-usap lang kami ni Kobe. Tatay, matagal mo nang kilala si Kobe? Nasa 16 si Kobe nang mapunta siya sa poder ko. Mabait na bata yan. Kaya nga hindi na ako nagdalawang isip na ibigay agad ang basbas ko. Pangako anak, hindi ka magagawang saktan ni Kobe. Napangiti naman si Gianna. Alam ko po yun, tatay. Gusto ko po munang may mapatunayan sa sarili bago ako magbigay ng sagot kay Kobe. Gusto ko po maging proud muna ako sa sarili ko at masabing karapat-dapat na ako para sa kanya. At nag-mature din. Sabi ng ina ni Gianna at niyakap siya. Tama yan, anak. Mabuti at nagkakaroon ka na ng isip. Alam mo, Nay, minsan na nga lang ako maging matalino, basag trip ka pa. Nakasimangot na sabi ni Gianna. Nagbabago na siya para kay Kobe. Sabi ni Gab at inakbayan ng kapatid. Kung alam ko lang na si Kobe ang makakapagpabago sa'yo, sana pala dinala ko na agad siya sa'yo. Napasimangot lalo si Gianna. Masyado na akong naaapi sa pamilyang to. Mas okay sigurong ibahay na ako ni Kobe. Natawa lang ang kanyang pamilya na ikinanguso na lamang ni Gianna. Sa kalooban ni Gianna ay masayang masaya siya dahil buo na at masaya ang kanyang pamilya. Hey! Napahinto sa pag-aaral si Gianna nang marinig niya ang boses ni Kobe. Kobe! Tumayo siya at agad nilapitan ito. Kobe, ang sungit ng instructor ko. Susuntukin ko na nga sana eh. Natawa si Kobe. I know that. Naging instructor ko rin siya noon. At kung hindi lang siya babae, baka nasapa ko na rin siya. Pero okay lang din, kasi marami ako natututunan. Sabi ni Gianna. 1 taon na lang naman natapos ka na rin.
Siya nga pala nagdala ako ng merienda. Kainin natin habang nag-aaral ka. Naupo ang dalawa at kinain ang dala ni Kobe. Sa library ng bahay, laging nag-aaral si Gianna. Naging tahanan na niya ang library dahil gustong-gusto niya talagang matuto. Kumusta ang trabaho mo? Tanong niya sa lalaki. Medyo busy kami sa underground. Sagot ni Kobe. Humahabol kasi sa ultor sa mga Fernando. Gustong makalaya ng mga lintik. At the same time, I'm busy with my company. Dapat hindi mo na ako dinadalaw palagi kung busy ka. Sabi ni Gianna at sinapo ang magkabilang pisngi ng lalaki. Tignan mo yung eyebags mo, ang laki na. Ang kinis-kinis na mukha mo, pero may isang tigyawat ka. I'm fine. Ikaw ang nagbibigay lakas sa akin, kaya kailangan kitang makita palagi. Mukha ba akong alaksan? Natawa si Gianna. May meeting ka ba? Magpahinga ka muna saglit dito. Mahirap na kapag nagkasakit ka. Hindi ako tinatabla ng sakit. Kahit na. Magpahinga ka muna para naman matanggal na yung tigyawat sa mukha mo. Tumango lang si Kobe at sumandal sa sofa. Mag-aral ka na, babantayan kita. Ngumiti si Gianna bago tumango at magpatuloy ulit sa pag-aaral. Nang lingunin niya si Kobe ay tulog na ito. Natawa si Gianna bago tumayo at dahan-dahan itong ihiga sa mahabang sofa na inuupuan nila. Sa isang sofa, umupo si Gianna para naman makahiga ng maayos si Kobe. Bumalik si Gianna sa kanyang pag-aaral hanggang sa dumating na ang instructor niyang ubod ng sungit. Ma'am! Bati niya rito. Bata pa ang instructor niya. Siguro ay mas matanda lang ng konti ito kumpara sa kuya niya. Tumango ito at naupo sa katabi niyang sofa. Dumako ang tingin nito kay Kobe na natutulog. Nandito na naman yan? Natawa ang instructor niya na ikinagulat niya. Makulit talaga ang lalaking yan. Hindi mo naman ho siya crush, no? Tanong ni Gianna. Hindi. Sagot nito at umirap. Hindi ako pumapatol sa mas bata sa akin. Kaya pala masungit ka kasi wala ka pang boyfriend. Sabi ni Gianna at humagikgik dahilan para samaan siya ng tingin ng instructor niya. Kaka-break lang ni kuya at ng girlfriend niya. Gusto mo ba ilakad kita? Hindi ko type ang kapatid mong yun. Nakangiwing sabi ng instructor niya. Hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko. Kaya ko mabuhay kahit wala sila. Hindi mo sure, ma'am? Don't worry, handa naman akong tanggapin kita bilang sister-in-law ko kahit ganyan ka. Sabi ni Gianna dito. Ginagawa ba naman ako sugar mommy ng mga naging karelasyon ko? Kaya naging ganito ako kasungit. Wala rin akong pamilya. Naghiwalay mga magulang ko. Tapos kinalimutan na nila ang responsibilidad sa akin. Saad nito. Nakaramdam ng lungkot si Gianna. Simula ngayon ate na kita. 100% sure ako na magkakatuluyan kayo ni Kuya Gab. No need. Sabi sa kanya ng instructor at umiling pa. Simulan na natin. Huwag mo akong libangin. Nagsimula na ulit sila sa pag-aaral pero ngayon, medyo nag-i-enjoy si Gianna dahil magaan ang aura ng kanyang instructor. Natapos din. Sabi ni Gianna at nag-unat ng katawan. Thank you for today, Ate Pau. Ma'am Pau. Pagtatama sa kanya nito, pero ngumisilang si Gianna. Aralin mo ang napag-aralan natin dahil magkakaroon ka ng exam sa akin. Ingat, Ate Pau, baka ma-fall ka kay kuya. Pang-aasar ni Gianna dito pero hindi siya nito pinansin. Nilapitan ni Gianna si Kobe. Nabigla siya nang hilahin siya nito. Dahilan para pumaibabaw siya rito. Napahaba ang tulog ko. Malambing na sabi nito sa kanya at niyakap. Oo nga alas 6 na ng gabi. Sinasabi mo pang hindi ka pagod, tas ang haba naman ng pahinga mo. Ilang araw na rin kasi akong walang maayos na tulog. Tugon ni Kobe. But I'm fine now. Ilang minuto silang nasa ganoong posisyon bago sila tumayo at lumabas ng library. Nasa dining na po sila. – sabi ng isang katulong kay Gianna. Salamat po.
Nakangiting sabi ni Gianna bago dumiretso sa dining kasama si Kobe. Nandito ka pala, Kobe. Sabi ng ama ni Gianna nang makita ang lalaki. Dinalhan niya po ako ng merienda. Saad naman niya at naupo. Nakatulog na rin sa library at ngayon lang nagising. Tatay, masyado mo naman yata pinapahirapan si Kobe sa underground. Hindi ko pinapahirapan yan. Ilang beses ko nang sinawayan na kumuha muna ng break pero ayaw. Hihinto lang daw siya kapag nasigurado niyang hindi na makakalaya pa ang mga Fernando. Muntik na kaming magbarilan yan dahil sa katigasan ng ulo niya. Nilingon ni Gianna ang binata at sinamaan ng tingin. Kobe, uso ang magpahinga ah. Kapag talaga ikaw napahamak, maghahanap ako ng ibang lalaki. Oo na po. Huwag ka nang magalit. Maamong sabi ni Kobe. Lalanti niyo? Sabad ng ina ni Gianna at natawa. Botong-boto talaga ako kay Kobe. Siya lang kasi ang lalaking nakatagal kay Gianna. Siyempre, siya lang naman ang lalaking nakabingwit sa akin. Sabi naman niya. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam na si Kobe. Inihatid naman ito ni Gianna sa gate. Ayaw mo dito na lang matulog? Ang layo pa ng idadrive mo. Dito ka na lang matulog. Hindi na. 30 minutes lang naman ang biyahe. Tsaka nakakapagpahinga naman na ako. Kaya huwag ka mag-alala. Magte-text ako kapag nakauwi na ako. Ingat ka. Nilapitan ito ni Gianna at hinalikan sa labi. Ingat ang gwapo kong asawa. Humagikik si Gianna bago mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Ito ang unang beses na hinalikan niya si Kobe at tinawag na asawa. Hahayaan niya na lang munang mabaliw ang lalaki dun sa labas. Congratulations! Bati ng lahat kay Gianna nang magupit nito ang ribbon. Siya na ngayon ang mamamahala sa isang kumpanya ng kanyang ama. Handang-handa na si Gianna dahil lahat ay napag-aralan na niya at may confidence na siya. Thank you po. Nakangiting sabi ni Gianna. Thank you sa parents ko, sa kuya ko, sa mga kaibigan ko at sa... Tumingin siya kay Kobe. At sa taong naghintay sa akin at palaging nakasuporta. Thank you, Kobe Marquez. You're welcome. Tugon naman ni Kobe. Nagpasalamat pa si Gianna sa lahat bago sila pumasok sa loob ng company kung saan may naganap na small party. I'm so proud of you. Nakangiting sabi ni Kobe at hinapit siya sa bewang. Miss Robles, may isang matandang lalaki ang lumapit kay Gianna. Congratulations. Looking forward sa paglago ng kumpanya natin. Thank you, Mr. Namugawa. If you're interested na maging parte ng pamilya ko, magsabi ka lang. We can arrange your wedding with one of my sons. Humigpit ang hawak ni Kobe sa bewang ni Gianna. Natawa naman ang dalaga dahil naramdaman niyang gustong sapakin ni Kobe ang matandang lalaki. No need, Mr. Namugawa. Si Kobe pa mapapangasawa ko. Nakangiting sagot niya at kinamayan ng matanda. Excuse us. Umalis sila doon at pumwesto sa isang upuan. Nasaan na yung singsing? Tanong ni Gianna sa lalaki. Kinuha ni Kobe ang singsing mula sa bulsa ng suit niya. Kinuha yun ni Gianna at isinuot sa kanyang daliri. Handa na ako. Masyado mo nang napatunayan ang sarili mo sa mga nagdaang taon. Kobe, mahal na mahal kita. Hindi mo alam kung gaano kita gustong dalhin sa altar ngayon din. Sabi ni Kobe at hinalikan siya sa pisngi. Mahal na mahal kita, Gianna. I can't wait to build a family with you. Napahinto sila sa moment nila nang may lumapit sa kanilang iba pang magiging business partner ni Gianna. Lahat ng mga ito ay inaalok si Gianna ng kasal sa mga anak nila. Kaya si Kobe ay gustong-gusto ng manapak. Everyone! Pagkuha ng atensyon ni Kobe sa lahat. Hinawakan niya ang kamay ni Gianna na may singsing at itinaas na ito. We're engaged. Itigil niyo na ang pag-alok niyo kay Gianna na ikakasal siya sa mga anak niyo. I'm the winner, so back off. Tumawa naman ang dalaga. Tama na po. Mainit na ang ulo ng my love ko. Kaya mamaya, baka makasapak na to.
Nagtawa na naman ang lahat dahil sa sinabi niya. Si Kobe na talaga napili namin para sa anak namin. Hindi kami pumapatol sa arranged marriage na yan. Gusto namin maging masaya ang mga anak namin sa taong mahal nila. Agad namang sumang-ayon ang nakatatandang kapatid ni Gianna na si Gab. Ihanap nyo na lang ng ibang anak nyo. Hindi nyo kilala ang nag-iisang babaeng anak namin. Ganyan lang tingnan yan pero grabe yan makipagsuntukan. Sabi naman ng ina nila Gianna. Again, I'm the winner. Sabi ni Kobe. Napailing na lang si Gianna at hinalikan sa labi ang binata para tumigil na. Makalipas ang ilang taon, Nanay, nakikipagsuntukan na naman si Karen. Napalingon si Gianna sa kanyang likuran. Bumungad sa kanya ang lalaking panganay na si Gio. Bakit? Tanong ni Gianna habang bitbit ang bunsong anak na si Kate. Inasar ako ng mga nasa park kaya yun. Nakipagsuntukan. Sagot nito. Tumawa si Gianna. Mukhang namana ng pangalawang anak nila ni Kobe ang pagiging sanggano niya. Puntahan natin. Lumabas sila ng bahay at nagtungo sa park. Nakita nila si Karen na nakapamewang. May 3 batang lalaki naman na nakaluhod sa harapan at may sugat. Sabihin nyo, hindi na mauulit, Master. Utos ni Karen sa 3 bata. Hindi na mauulit, Master. Sabay-sabay nasabi ng 3 batang lalaki. Sibat na. Mabilis namang tumayo ang mga ito at tumakbo paalis. Anak ko yan. Proud na sabi ni Gianna sa anak. Nanay! Tumakbo ito palapit sa kanya. Inaaway po nila si Kuya Gio. Alam mo naman po si Kuya Gio hindi mapatol hanggat di siya napupuno. Nangaasar naman kasi sila. Sagot ni Gio. Hanggat di sila nananakit, hindi rin ako mananakit. Ay hindi, walang pwedeng umapis sa pamilya ko. Maangas na sabi ni Karen. Napailing na lang si Gianna dahil nakikita niya ang sarili sa anak na si Karen. Umuwi na tayo. Nakita nila ang kotse ni Kobe kaya siguradong dumating na ito. San kayo galing? Bungad nito sa kanila. Sa park. Sagot ni Gianna at hinalikan nito sa labi. Sinundo ang nakipagsuntukan mong anak. Na naman? Kinuha nito ang buhat ni Gianna na si Kate bago lingunin si Karen. Inaaway nila si Kuya. Tatay, tinuruan ko lang ng disiplina. Manang-mana ka sa nanay mo. Ano? Kumusta naman ang araw ng mahal ko? Okay lang naman. Malambing na sagot ni Gianna. Hindi naman pasaway ang mga bata. Mabait po ako. Sabi ng bunso nilang si Kate. Ako rin po. Sabi ni Gio at tinabihan ng kanyang ina. Ako medyo. Sabi ni Karen at kumandong sa ama. Tatay, kung nakita mo kanina po ang astig ko. Yung mga itinuro mo sa aking moves na gamit ko po. Anak, para yun sa self-defense. Self-defense nga po. Wala ka na magagawa at anak mo yan. Natatawang sabi ni Gianna. Ano pa nga ba? Natawa lang si Kobe. Thank you for this wonderful family, Gianna. Salamat dahil pinaramdam mo sa akin ang pagmamahal ng isang pamilya. You deserve to be happy, Kobe. Masaya ako dahil ikaw ang kasama kong bumuo ng masayang pamilya. Nakangiting tugon ni Gianna sa asawa. Always happy family po tayo. Sabi naman ni Gio. Love, love. Sabi naman ni Kate. Ako ang tagapagtanggol ng pamilyang to. Sabi naman ni Karen. Mahal ko po kayo kaya walang taong makakapanakit sa inyo. Napailing na lang si Gianna. Ngunit kahit ganoon, ay alam niyang masaya na siya sa buhay na meron siya kasama ang kanyang pamilya. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Babysitting the Childish Mafia Boss. Written by Queen D. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories,
Lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!